Senator Frank Drilon. Thank you, Madam Chair. Unang-una po, I want to place it of record that siguro pwede kong sabihin na ang buong sambayanan ay sumusuporta po dito sa anti-drug campaign ng ating Pangulo at ng ating PNP. Sa katunayan po, marami sa atin hindi po natin alam ang magnitude ng problema natin sa droga hanggang inilunsad po itong anti-drug campaign. Ito po'y pangkaraniwang mamamayan. Yan po ang kanilang opinion. But having said that, ang mamamayan po ay concerned din sa kadami ng namamatay. So while they support the anti-drug campaign, including this representation, we are all concerned about the number of deaths taking place. 1,916 in 54 days from July 1, 2016. Yan po ay ang computation ko 36 deaths every day since July 1. Uulitin ko lang po, 36 ang natutumba bawat araw mula nung Hulyo 1, 2016. 2 oras na tayo rito, sana naman walang 3 namatay nung habang nag-uusap tayo rito. But that is the statistics that is being presented to us. By any language po, this is alarming. Now, the count started on July 1. For the month of June, can you tell us how many died? For the month of June, I know this before you, but I assume since PNP is an institution, you have record kung ilan po ang namatay sa buwan ng Hunyo 2016, both for police operations and death under investigation, o yung sinatawag natin sa media na vigilante killings. Ilan po, General? Your Honor, can we provide the data later on, Your Honor? Sure. I-research pa namin, Your Honor. Paki-research lang po. Yes, Your Honor. Okay. Now, but just limiting ourselves to the last 54 days, ito po'y merong may chilling effect. Natatakot po ang taong bayan. Dahil pwede naman po magkamali Hindi po ba? Pag nagkamali ka, yun pong pagkakamali ay hindi mo na mabawi dahil namatay na yung subject. Ngayon, kaya po natatakot ang taong bayan. Ngayon, yun po bang Oplan Tokhang, mayroon ba tayong quota for apprehensions? Mayroon po bang target kung ilan ang dapat natin hulihin? Dahil narinig po kita, General, sinabi mo minsan sa NCRPO mukhang mahina. Pagkatapos may natumba the following day. Sir, yung atin pong objective sa Oplan Tokhang is sinet po namin sa 1.8 million ang mag-surrender. 1.8 million yung basis namin yung data ng DDB na binigay. So, I hope after 6 months, makuha namin yung 1.8 million na mag-surrender. Pero, yun nga, that's impossible. Pero sinet ko talaga at 1.8 dahil sabi ko nga, zero tolerance dapat sa drugs. But kung magpo-filter kami somewhere, baka after 6 months, nasa 80%, 70%, or depende na po kung sabihin ni Presidente, ano yung passing grade niya, Your Honor. At kung hindi po passing grade, manghuhuli pa tayo para umabot tayo sa 1.8, hindi naman. Yes, Your Honor, we have to do that because we want to achieve our target. Yes, but you're saying that in your intelligence reports, nothing that certainly is based on evidence, ang estimate natin 1.8 million ang dapat mag-surrender sa ating Oplan Tokhang. Pag hindi umabot doon, ay manghuhuli pa tayo para mapuno natin yung 1.8. Ganun po ba?
Yes, Your Honor, gusto ko magdoble yung effort nila, but hindi naman po indiscriminate. Kawawa naman yung tao, pasurindirin mo kahit na hindi siya user, hindi siya poser, just to satisfy the President, That just to impress the President that we are working. Hindi ko po kayang gawin yan, hindi ko masigmura po yan, Your Honor, na yung tao walang kasalanan, hihilain ko, pasurindirin ko, para lang magpa-impress. Tama po yan. No. I Hindi agree po. with that. That's Hindi why po. that's the point that I'm trying to drive at. That's why I was asking you whether your targets, and you said your target is 1.8 million. At pag sana naman, pag hindi umabot doon, hindi tayo kukuha ng kung sino-sino at sasabihin we achieved our targets. In any case, let's leave that behind. On your Operation Tokhang, Mr. General, alam mo, from the social media, marami po kaming nasusource na mga notices from the village associations. Ito po, galing yung BF Homes. Dito po, mga notice ng village associations, sinasabi po na bibisitahin ang mga bahay ng pulis. Okay? Let me read it to you just for the record. It says, to all BF-5H homeowners. I'll just quote one paragraph. Under the modified Tokhang operation, the PNP, accompanied by the barangay official and or officers of the homeowners association, will be conducting a house-to-house visit of all residents of BF Parañaque. Ibig sabihin, kakatukin po nila, may naka-uniforming pulis, may kasamang barangay, chairman, or whoever. Hindi po ba nakakatakot ito? Yung epekto po dito sa ating mga mamamayan na may kakatok sa kanila na uniformadong pulis at sasabihin, pwede mo ba kaming pumasok? Pag sinabi mo hindi kayo pwedeng pumasok, hindi mo alam kung anong susunod. O kung papapasukin mo, hindi mo alam kung anong mangyayari. Ang punto ko lang po, hindi po ba ito medyo nakakapagkaba, nangangaba ang ating mga mayan na habang sila po ay sa loob ng kanilang mga bahay, ay kakatok, pagbukas mo pulis, kung ikaw naman ay mamamayan na walang kinalaman sa anumang law enforcement agencies or brushes with the law, kung may pulis sa harap mo po, nakakatakot. That is what I want to relate to you, Mr. General, on that point. May I answer that, Your Honor? Yes, please. I think the signatory of that letter is not from the police. Is not siguro homeowners association. That's correct, yes. I am saying Okay. homeowners association. I'm not saying this is the police. Ye- This is the notice of the homeowners association to the residents. Yan po, ito po, Park Lane Homeowners Association. Ito po ay notice sa mga homeowners. At ito po ay pagkatapos ng meeting with the PNP. Kasi nakalagay rin dito, we'll report after a General Assembly, yun po, ipinaliwanag kung ano yung Operation Tokhang. At yan na nga, yung pupunta sa mga bahay, kakatok ang pulis. So yun po, galing po sa homeowners ito. Your Honor, the spirit of Tokhang po, yung aming Upland Tokhang na dinisimulate pababa, hindi po ganoon ang mode of implementation. Siguro po, yung nasa baba po ay gumawa na sa diskarte. That's why sinabi na modified Tokhang. Siguro at their level, nakikita nila na kailangan bisitahin na yung bawat bahay, kaya sila gumawa ng letter. But ang spirit po ng Tokhang is, you only visit the house na merong suspected na drug personality. Yun lang po ang kinakatok. Hindi po lahat ng bahay. Ewan ko yung pag-implement nila sa baba, that is, sabi lang, modified Tokhang, sa kanilang level na yan ng homeowners kung paano nila ginawa. But ang spirit po na gusto naming palabasin, again, katukin lang yung bahay na merong suspected drug poser o drug user. Opo, ito po ay nangyari pagkatapos mag-meeting noong August 6,
2016 ng Parañaque Homeowners Association with Colonel Jose Carumba, Chief of Police of Parañaque. Ang sinasabi na the PNP will be implementing a modified Tokhang operation in BF Parañaque starting Monday, August 8, 2016, and quote under the modified Tokhang operation, the PNP, accompanied by barangay officials and officers of the association, will be conducting a house-to-house visit of all residents in BF Parañaque. I will correct that, Your Honor, but pardon us, Your Honor, maybe yung ating mga pulis po sa baba at ng mga barangay sa baba nagiging excited lang po at gusto lang i-prove na itong aming Uplantukang hindi lang po pang mahirap ito. Pati yung mga mayayaman na subdivision na merong suspected na drug pusher, drug user, sinasama nila sa Uplantukang. That's maybe a reaction from them. But again, as I have said, yung Uplantukang po, hindi po ganoon dapat. I will correct that, Your Honor. I promise you. Please, because again, this has a chilling effect on the citizenry, where a uniformed policeman would knock on your door and say, pwede po bang pumasok? Talagang nakakatakot po yan. At sana po hindi ganon ang ating pangyayari. Kasi yung iba, Operation Tukang, nababasa natin sa payagan, kumatok, pumasok, medyo may natutumba. Kaya hindi mo po basisi yung ating mga mamamayan kung talagang ito po may chilling effect sa kanilang pamumuhay. Maraming salamat, Madam Chair. Thank you, Senator Drilon. Next is Just one more point. I asked the General De La Rosa to submit to us the on-the-spot reports of all the 700, ilan ba yung namatay? Ha? 756 on-the-spot reports of all the precincts where this happened, and we start with the NCR, Region 3 and Region 4. Mayroon po bang spot reports na sinasubiti? Your Honor, up to now, kinukumplito pa, Your Honor, but we will submit them to you. Maybe after this session. Just to clarify the data on the record, because nahihilo na ako dito, Migsa. Kahapon po, nung humarap kayo rito, ang sinabi po ninyo ay 712 ang namatay sa police operations. At 1,067 outside of police operations or death under investigation. 24 hours after, or today, after 24 hours, ang sinabi po ninyo is 756 ang namatay sa police operation at 1,160 outside of police operations or deaths. So, kahapon, sinabi nyo, 1,779 ang namatay. Itong araw na ito, tumaas na ng 1,916. Ang ibig bang sabihin sa nakalipas na 24 hours, 237 ang namatay? Not necessarily, Your Honor. Nag-update po kami. Nag-update po, Your Honor. Mayroong bagong discovery na mas maalam po kayo, Your Honor, kung pinababa namin yan. Yung patay kahapon, ngayon nabuhay. Pero balidagdagan po because of police operations. Aggressive police operations po, Your Honor. So ito, ang ibig sabihin, yung 712 kahapon ay kulang yon. Kulang yun, Your Honor. Kasi kahapon, pag-present ko kahapon, Your Honor, Okay. well, I was presenting, merong namamatay. So, Okay. nadagdagan po ngayon, Your Honor. Bukas ba kung mag-hearing tayo ulit, pwede ba dagdagan ulit? Sigurado, Your Honor, merong madagdagan Siguro, po na. Madam Chairman, huwag na tayo mag-hearing, baka nadagdagan yung namamatay every time we hear. Thank you very much. Senator Joel. Thank you, Madam Chair. And Chief BNP, maraming salamat. Starting Monday, August 8, 2016, and quote under the modified Tokhang operation, the PNP, accompanied by barangay officials and officers of the association, will be conducting a house-to-house visit of all residents in BF Parañaque. I will correct that, Your Honor, but pardon us, Your Honor, maybe
yung ating mga pulis po sa baba at ng mga barangay sa baba ay nagiging excited lang po at gusto lang i-prove na itong aming Uplan Tukang, hindi lang po pang mahirap ito. Pati yung mga mayayaman na subdivision na merong suspected na drug pusher, drug user, sinasama nila sa Uplan Tukang. That's maybe a reaction from them. But again, as I have said, yung Uplan Tukang po, hindi po ganoon dapat. I will correct that, Your Honor. I promise you. Please, because again, this has a chilling effect on the citizenry, where a uniformed policeman would knock on your door and say, pwede po bang pumasok? Talagang nakakatakot po yan. At sana po hindi ganon ang ating pangyayari. Kasi yung iba, Operation Tukang, nababasa natin sa payagan, kumatok, pumasok, medyo may natutumba. Kaya hindi mo po basisi yung ating mga mamamayan kung talagang ito po may chilling effect sa kanilang pamumuhay. Maraming salamat, Madam Chair. Thank you, Senator Drilon. Next is Just one more point. I asked the General De La Rosa to submit to us the on-the-spot reports of all the 700, ilan ba yung namatay? Ha? 756 on-the-spot reports of all the precincts where this happened, and we start with the NCR, Region 3 and Region 4. Mayroon po bang spot reports na sinasubiti? Your Honor, up to now, kinukumplito pa, Your Honor, but we will submit them to you. Maybe after this session. Just to clarify the data on the record, because nahihilo na ako dito, Migsa. Kahapon po, nung humarap kayo rito, ang sinabi po ninyo ay 712 ang namatay sa police operations. At 1,067 outside of police operations. Your Honor, can we provide the data later on, Your Honor? Sure. I-research pa namin, Your Honor. Paki-research lang po. Yes, Your Honor. Okay. Now, but just limiting ourselves to the last 54 days, ito po yung merong may chilling effect. Natatakot po ang taong bayan. Dahil pwede naman po magkamali Hindi po ba? Pag nagkamali ka, yun pong pagkakamali ay hindi mo na mabawi dahil namatay na yung subject ngayon. Kaya po natatakot ang taong bayan. Ngayon, yun po bang Uplan Tokhang, mayroon ba tayong quota for apprehensions? Mayroon po bang target kung ilan ang dapat natin hulihin? Dahil narinig po kita, General, sinabi mo minsan sa NCRPO mukhang mahina. Pagkatapos may natumba the following day. Sir, yung atin pong objective sa Uplan Tukang is sinet po namin sa 1.8 million ang mag-surrender. 1.8 million yung basis namin yung data ng DDB na binigay. So, I hope after 6 months, makuha namin yung 1.8 million na mag-surrender. Pero, yun nga, that's impossible. Pero sinet ko talaga at 1.8 dahil sabi ko nga, zero tolerance dapat sa drugs. But kung magpo-filter kami somewhere, baka after 6 months, nasa 80%, 70%, or depende na po kung sabihin ni Presidente, ano yung passing grade niya, Your Honor. At kung hindi po passing grade, manghuhuli pa tayo para umabot tayo sa 1.8, hindi naman. Yes, Your Honor, we have to do that because we want to achieve our target. Yes, but you're saying that in your intelligence reports, nothing that certainly is based on evidence. Ang estimate natin, 1.8 million ang dapat mag-surrender sa ating Uplan Tukhang. Pag hindi umabot doon, ay manghuhuli pa tayo para mapuno natin yung 1.8. Ganun po ba? Yes, Your Honor, gusto ko magdoble yung effort nila, but hindi naman po indiscriminate. Kawawa naman yung tao pa surrenderin mo kahit na hindi siya user, hindi siya poser, just to satisfy the President, just to impress the President that we are working. Hindi ko po kayang gawin yan. Hindi ko masigmura po yan, Your Honor, na yung tao walang kasalanan.
hihilain ko, pasurrenderin ko para lang magpa-impress. Tama po yan. No. I Hindi agree po. with that. That's Hindi why po. that's the point that I'm trying to drive at. That's why I was asking you whether you had targets, and you said your target is 1.8 million. At pag sana naman pag hindi umabot doon, hindi tayo kukuha ng kung sino-sino at sasabihin we achieved our targets. In any case, let's leave that behind. On your Operation Tokhang, Mr. General, alam mo, from the social media, marami po kaming nasusource na mga notices from the village associations. Ito po, galing yung BF Homes. Dito po, mga notice ng village associations, sinasabi po na bibisitahin ang mga bahay ng pulis. Okay? Let me read it to you just for the record. It says, to all BF-58 homeowners. I'll just quote one paragraph. Under the modified Tokhang operation, the PNP, accompanied by the barangay official and or officers of the homeowners association, will be conducting a house-to-house visit of all residents of BF Parañaque. Ibig sabihin, kakatukin po nila, may naka-uniforming pulis, may kasamang barangay, chairman, or whoever. Hindi po ba nakakatakot ito? Yung epekto po dito sa ating mga mamamayan na may kakatok sa kanila na uniformadong pulis at sasabihin, pwede mo ba kaming pumasok? Pag sinabi mong hindi kayo pwedeng pumasok, hindi mo alam kung anong susunod. O kung papapasukin mo, hindi mo alam kung anong mangyayari. Ang punto ko lang po, hindi po ba ito medyo nakakapagkaba, nangangaba ang ating mga mayan na habang sila po ay sa loob ng kanilang mga bahay, ay kakatok, pagbukas mo pulis, kung ikaw naman ay mamamayan na walang kilalaman sa anumang law enforcement agencies or brushes with the law, kung may pulis sa harap mo po, nakakatakot. That is what I want to relate to you, Mr. General, on that point. May I answer that, Your Honor? Yes, please. I think the signatory of that letter is not from the police. Is the siguro homeowners association. That's correct, yes. I am saying Okay. homeowners association. I'm not saying this is the police. Yeah. This is the notice of the homeowners association to the residents. Yan po, ito po, Park Lane Homeowners Association. Ito po ay notice sa mga homeowners. At ito po ay pagkatapos ng meeting with the PNP. Kasi nakalagay rin dito, we'll report after a General Assembly, yun po, ipinaliwanag kung ano yung Operation Tokhang. At yan na nga, yung pupunta sa mga bahay, kakatok ang pulis. So yun po, galing po sa homeowners ito. Your Honor, the spirit of Tokhang po, yung aming Upland Tokhang na dinisimulate pababa, hindi po ganoon ang mode of implementation. Siguro po, yung nasa baba po ay gumawa na sa rin diskarte. That's why sinabi na modified Tokhang. Siguro at their level, nakikita nila na kailangan bisitahin na yung bawat bahay, kaya sila gumawa ng letter. But ang spirit po ng Tokhang is, you only visit the house na merong suspected na drug personality. Yun lang po ang kinakatok. Hindi po lahat ng bahay. Ewan ko yung pag-implement nila sa baba, that is, sabi lang, modified Tokhang, sa kanilang level na yan ng homeowners kung paano nila ginawa. But ang spirit po na gusto naming palabasin, again, katukin lang yung bahay na merong suspected drug poser o drug user. Opo, ito po ay nangyari pagkatapos mag-meeting noong August 6, 2016 ng Parañaque Homeowners Association with Colonel Jose Carumba, Chief of Police of Parañaque. Ang sinasabi na the PNP will be implementing a modified Tokhang operation
in BF Parañaque. Senator Frank Drilon. Thank you, Madam Chair. Unang-una po, I want to place it of record that siguro pwede kong sabihin na ang buong sambayanan ay sumusuporta po dito sa anti-drug campaign ng ating Pangulo at ng ating PNP. Sa katunayan po, marami sa atin hindi po natin alam ang magnitude ng problema natin sa droga hanggang inilunsad po itong anti-drug campaign. Ito po'y pangkaraniwang mamamayan. Yan po ang kanilang opinion. But having said that, ang mamamayan po ay concerned din sa kadami ng namamatay. So while they support the anti-drug campaign, including this representation, we are all concerned about the number of deaths taking place. 1,916 in 54 days from July 1, 2016. Yan po ay ang computation ko 36 deaths every day since July 1. Uulitin ko lang po, 36 ang natutumba bawat araw mula nung Hulyo 1, 2016. 2 oras na tayo rito, sana naman walang 3 namatay nung habang nag-uusap tayo rito. But that is the statistics that is being presented to us. By any language po, this is alarming. Now, the count started on July 1. For the month of June, can you tell us how many died? For the month of June, I know this is before you, but I assume since PNP is an institution, you have record kung ilan po ang namatay sa buwan ng Hunyo 2016, both for police operations and tawag nito, death under investigation o yung sinatawag natin sa media na vigilante killings. Ilan po, General?